sumunod ay tunay na itatampo sa kaligayahang lubos ng mahal na anak kong Diyos. Ang sino mang naglilingkod upang sa akin sumunod ay tunay na itatampo sa kaligayahang lubos ng mahal na anak kong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan daw ay merong isang babae ang pumunta sa may rooftop. Dala-dala ang cellphone niya na parang problemado, aligagang-aligaga. Kaya nang ito'y makita ng isang pulis sa ibaba, sabi ng pulis sa kanya, "Miss, maghunos dili ka. Lahat ng problema may solusyon. Huwag mong tuloy binabalak mo." Sabi ng babae, "Ang OA mo. Naghahanap lang ako ng signal dito." But seriously, naniniwala po ba kayo na bawat problema may solusyon? Ako, oo. Basta kasama natin ang Panginoon. Amen? Sapagkat kapag kasama natin ang ating Panginoon, may makikita tayong solusyon sa problema. At kahit ang problema ay magiging solusyon. Ito po ang makikita natin sa ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang problemang kinadsadlakan ng mga mamayan sa Juda dahil sa pagiging pasaway nila. Sinakop tuloy sila ng iba't ibang mga bayan. Sino ngayon ang mag-aakala na later on, ang isa sa mga haring sumakop sa kanila, ang gagamitin pa ng Panginoon upang maibalik ang mga nawala sa kanila. Sa ating ebanghelyo, parang ganun din. Pinaricall ni Kristo kay Nicodemo ang matinding problemang kinasadlakhan ng mga Israelita sa ilang nang sila'y magreklamo sa Diyos. Pinadalhan sila ng Diyos ng mga makakamandag na ahas. Sino ngayon ang mag-aakala na ahas din ang gagawing solusyon ng Diyos upang sila ay mapagaling? In connection with this, sa ating gospel reading pa rin, ay para bang sinasabi sa atin na kung titingnan natin ang krus,
kung saan nakabayubay si Jesus, makikita natin ang naging simbolo ng problemang ginawa natin, ang krus. Simbolo ng kahiyan, simbolo ng kaparusahan dahil sa kasalanang ginawa natin. Sino ngayon ang mag-aakala na gagamitin din ng Diyos ang krus upang iligtas tayo sa kasalanang ginawa natin? Kaya nga po kung mapapansin ninyo, kung tititigan yung mabuti, yung pinakatema ng ating main door diyan sa harap, ang parang sinasabi niya na kung sa punong kahoy nagkasala ang tao, sa kahoy din na krus naman, iniligtas ang tao. 1 Pedro 2:4, by His wounds you were healed. Sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo, gumaling tayo. So nakita nyo na, sa bawat problema, may solusyon talaga. Kaya nga, may batayan yung sinasabi natin na hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan, sapagkat sa bawat kasamaan na binibigay ng Diablo, may kabutihang ibinibigay ang Diyos sa tao. Bawat problema, may solusyon talaga. Kailangan lamang nating kumalma, mag-isip-isip, magdasal upang ito ay makita. Parang ganito lang. Mayroon akong ibibigay na problema sa inyo. Father, dami-dami ko ng problema eh. Hindi, huwag kayong mag-alala. Parang problem solving lang. Okay? Kandila, lighter, thumbtacks. Pakita natin. Ayan. Ayan ang basic materials ha. Kandila, lighter, thumbtacks. Ang problema ay ganito. Paano nyo masosolve ito? Paano natin ilalagay ang may sinding kandila na nakakabit, ikakabit natin sa haliging kahoy in such a way na habang ito ay nakasinde, hindi dapat tumulo ang patak nito sa sahig. Kandila, lighter, thumbtacks. Paano? Sipin nga po ninyo. You see, kung magfo-focus tayo dito sa kandila, lighter, thumbtacks, mahirapan tayo sa totoo lang. Paano mo maikakabit yung kandila sa pader nang habang ito'y nakasinde, hindi tutulo ang patak nito sa sahig? Paano? Pero, kung titingnan po nating mabuti yung problema, katulad ito nung nag-aaral tayo, di ba? Parang mas yun eh. Problem solving. I-solve mo yung problem. Nando na rin sa problema yung mga data para masolusyonan mo siya. Di ba? So, nasan na, isipin mo, nasan ngayon dito ang solusyon sa problema? Kung isipin mo mabuti, ano pa nga ba ang meron tayo? Lighter nga lang ba? Kandila nga lang ba? Thumbtacks nga lang ba? Meron pa. I-teach. Ito. Pwede natin siyang magamit. Pwedeng ito ang i-thumbtacks natin sa haligi at doon natin itulos ang kandila na may sindi na parang ganyan. Diba? Nakita nyo na? Parang hindi kayo natuwa. The point is, sa bawat problema, may solusyon talaga. Our problems do not come alone. They come with solutions. In every problem, there is a solution. Medyo, hindi pa nga po sakto yung analogy na binigay ko sa inyo eh. Kasi, isa lang solusyon ang nakita natin eh. Yung karton. Bagamat ang daming problema, yung kandila, yung lighter, yung thumbtacks, paano isosolve ito? Pero sa mata ng Diyos, hindi lang kasi isa ang solusyon. Ang sinasabi sa Romans 5:20, where sin abounds,
grace abounds all the more. Kung nasa saan dumadami ang pagsuway, mas sumasagana. Sabi nga sa ating ikalawang pagbasa, mas kumakalat, mas nadodoble pa, mas natatriple pa ang grasya ng Diyos. Natatandaan ko, laging sinasabi ni Monsignor Mardate sa kanyang mga homilya, sa isang problema, may dobling grasya, may tripling grasya, mas marami ang grasya. In fact, kahit na mismong problema, all things work together for the good of those who love Him. Kahit ang problema, po pwedeng maging grasya. Kilala niyo si Arnold Schwarzenegger? Lately, in-interview siya. At ang sabi niya, nang in-interview siya, ang pinaka-problema niya, nung nagsisimula siya, ay ang pagkasalita niya. Wala naman siyang speech defect. Kaya lang, malakas yung German accent niya. Because he was born and raised in Austria. Matindi yung German, napaka-tindi ng German accent niya. Yun ang kanyang problema. Sa katunayan, meron na siyang acting coach, meron pa siyang speech coach, meron pa siyang English coach, meron pa siyang accent removal coach. So pagdating sa pagsasalita, 3 yung coaches niya, binabayaran niya, pero wala din naman daw nagawa. Hindi rin nabago ang pagsasalita niya. Kaya yun talaga ang kanyang pinakamatinding problema, lalo pat sasabihin daw ng mga geniuses sa Hollywood, ng mga producers, ng mga directors, ng mga actors and actresses. Yun ang pinaka-obstacle niya para maging leading man siya at para sumikat siya. But the funniest thing is this, sabi ni Arnold, kung ano pa yung sinasabi nilang greatest liability ko, naging greatest asset ko. Kasi ang pinaka-hit niyang pelikula, di ba? Yung Terminator. Ang sabi ni James Cameron, kung walang Arnold Schwarzenegger, walang Terminator. Yes po, pwedeng merong ibang artista, pero tanging si Arnold Schwarzenegger lang ang makapagsasalita ng parang robot talaga. He talks like a machine. Sinong mag-aakala na yung kanyang pinakamatinding problema ang makapagbibigay ng pinakamatinding biyaya sa buhay niya? Kaya siguro nung maliliit tayo at hanggang ngayon ginagawa nyo ito mga magulang sa mga anak nila. Kapag may pinapahanap kayong mahalagang bagay at bunga nga ang pinaiiral, ma, nasan ba? Hindi ko makita. Ano ba? Yung daming sinasabi, di ba naiirita ka? Ang sinasabi mo, ano ba? Huwag bunga nga ang gamitin mo sa paghanap. Mata! Pero bakit ganun yung conviction mo kapag sinasabi mo yun sa anak mo? Dahil sigurado ka sa pinapahanap mo. Dahil sigurado ka na kung maghahanap lang siya, makikita niya yung pinapahanap mo. Di ba? Alam mo kung saan nakalagay di ba? Kaya nakakainis lalo Maghanap ka. Kamitin mo mata mo. Minsan, pwede mo lang kunin mag-isa Nakikita mo na Sasabihin, maghanap ka. Yun. Nakakairita Well, hindi nga kaya, same thing with God. Ganun din kaya sa Diyos. Tandaan po natin, ha? Yung background ng Ebanghelyo natin, yung tungkol sa ahas, sa Old Testament, sa Book of Numbers, nagpadala ang Diyos ng makamandag na mga ahas sa mga Israelita dahil sa pagiging mareklamo nila. Bakit mo kami dinala dito? Dito sa ilangan, tagal-tagal na namin dito. Wala pa ba ang promised land? Puro mana. Puro, skyflakes coming from heaven. Ano ngayon? Isa lang ang lasa. Buti pa sa Egypt, ang dami naming pagkain. Pinalaya mo ba kami sa Egypt para patay na lamang dito? Puro reklamong ganon. Kaya nabuwisit ang Diyos Tandaan po natin, God is not pleased with our grumbling.
Lalong-lalo na may ginagawa siya. Lord, may sakit na naman ako, hindi na ako gumaling. Lord, yung hinihiling ko sa iyo, hindi mo pa rin binibigay sa akin. Lord, hanggang ngayon, hindi matino yung asawa ko. Ang sabi mo, di ba? Humingi at ako'y bibigyan mo. Nasaan yung bigay mo? Nasaan yung sagot mo? Ay, nako. Malamang sabihin sa atin ng Diyos, huwag mong gamitin ang bungangang mo sa paghahanap. Gamitin mo ang iyong mata. Pero hindi yung mata natin na ito, ha? Kundi yung mata natin ng ating pananampalataya. The eyes of faith. 2 Corinthians 5:7, walk by faith and not by sight. Sapagkat alam ng Diyos na kung tayo maghanap lang, meron tayong makikitang solusyon, meron tayong makikitang konsolasyon dahil may ginawa na siya, may ginagawa pa siya, at may gagawin pa siya. Pinaiira lang natin ang ating bunganga at hindi ang ating pananampalataya, kaya hindi natin makita. Nang patayin ni Cain si Abel sa lupang sinasaka niya, dumanak ang dugo ng kapatid niya sa lupang sinasaka niya. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Anong ginawa mo? Sumisigaw ng katarungan sa akin ang dugo ng kapatid mo mula sa lupa. Kaya sinusumpa na kita ngayon. Hindi ka na makatitira dito, hindi ka na makapagsasaka dito, gagala at gagala ka na lang. Magsaka ka man, hindi ka aani. Yun ang sinabi ng Diyos kay Cain nang patayin niya si Abel. Alam po ninyo, hindi man eksakto, ha? Pwede natin itong ma-relate sa nangyari kay Kristo. More than 2,000 years ago. Bago si Kristo dumating at nagkatawang tao sa mundong ito, matagal na itong sinasaka ng diablo. Matagal na. Baka nga umani na siya. Nang dumating si Kristo sa lupaing ito, pinatay ng diablo ang anak ng tao, si Kristo. Dumanak ang dugo ng Diyos sa mundong ito. Kaya sumigaw rin ang katarungan ng kanyang dugo. Kaya nga ang demonyo ay wala ng tirahan dito. Wala na siyang teritoryo dito. Hindi na siya makapag-aani dito. Magtanim man siya na magtanim. Hindi siya aani. Unless, diligan mo ng pagiging pasaway mo. Diligan mo ng kawalan ng pananampalataya mo. Diligan mo ng pagrereklamo mo. Baka sakali may tumubo sa itatanim ng diablo. Pero kung wala. Walang aanihin ng diablo sa buhay mo. Wala. Basta tayo kay Kristo. Mas marami tayong makikitang solusyon, mas marami tayong makikitang tulong, mas marami tayong makikitang biyaya sa kabila ng problema. In fact, tayo mismo biyaya na, tayo mismo tulong na, tayo mismo pagpapala na. Hindi lang natin makita dahil pinangungunahan tayo ng lungkot, tinatalo tayo ng takot, hindi natin natuloy makita ang solusyon at pati presensya ng Panginoon, pinagdududahan natin. Come on. Pwede ka ba niyang pabayaan sa oras ng iyong matinding pangangailangan? Kung tayo nga pwede natin hindi puntahan ang ating mga minamahal sa buhay sa mga celebration ng kagalakan. Lalo pat kung meron tayong mga ginagawa talaga, pero hindi sa oras ng matinding pangangailangan. Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos pa kaya ang hindi tayo samahan? Sa aklat ng Matandang Tipan, ang sinasabi doon, God was with Joseph. Pero hindi sinabing God was with Joseph nang mataas na ang posisyon niya, nang mayaman na siya, nang nasa kaharian na siya. Hindi. Sinabi sa Biblia, God was with Joseph nang ibenta siya ng mga kapatid niya, nang pagtangkaan ng buhay niya, nang pagbintangan siya, nang makulong siya. God was with Joseph. Hindi ba God was with Joseph? Nung naghahari na siya, God was still with Joseph. Pero ang sinasabi ng Biblia, mas sinasamahan tayo, mas mararamdaman natin ang presensya ng Diyos sa oras ng ating matinding pangangailangan. Kung papaanong mas pinaparamdam mo ang pagiging nanay, tatay, kapatid, anak mo sa mahal mo sa oras ng matinding pangangailangan nito, mas lalo pong ganon ang Diyos. Ngayon po ay linggo ng kagalakan.
Ang kagalakan ay hindi kawalan ng problema, ha? Ang kagalakan ay yung sa gitna ng problema, alam nating ang Diyos ay ating kasama. Joy is not the absence of problems. Joy is the presence of Jesus. At kapag kasama natin ang Panginoon, sigurado may solusyon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating pagdiriwang ngayon. Iligay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Ako'y matutulungan niya. Alam kong diringhin ng Diyos ang samu ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringhin ng Diyos ang samu sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na sa aking mga pagrereklamo. Mula ngayon, hindi na ako magrereklamo. Pero hindi ko maipapangako na hindi ako iiyak. Na hindi ako dadaing sa iyo. Hindi naman ako magrereklamo sapagkat sa pag-iyak ko, sa pagdaing ko, ang mas paiiraling ko ay ang pananampalataya ko. Na hindi mo ko pababayaan, na hindi mo ko iiwanan, na hindi ka papayag na magtagumpay ang kasamaan o ang mga problema na aking naranasan. Mula ngayon, mas patitibayan ko ang pananampalataya ko sa iyo. Panginoon, tulungan mo lang ako na mas maramdaman ka sa buhay ko. Mayroong magandang mangyayari sapagkat may ginagawa ang Diyos. Ang hindi pagrereklamo ay pagtitiwala sa Diyos. Ang hindi pagrereklamo ay paniniwala na mahal ako ng Diyos. Ang hindi pagrereklamo ay pagpapakita sa demonyo, hindi ako papanig sa iyo. Sa Diyos lang ako. Kung lalapit kay Jesus, mas mararamdaman natin ang Diyos. Sapagkat kailanman, kapatid, hindi lumalayo sa iyo ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-unang, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.